Okay, finally! Finally! Nadali na rin po si Awit Gamer. Actually, marami sila dyan papakita ko sa inyo. And marami pang darating yan. So, eto yan, si Mekos Mekos nadali din. Etong si Miss Jean Bilog nadali din. Ito, si Almoralde. Ito, Yuri Gaming, di ba? And ang akin lang kasi, mga lods ko, bago tayo magsimula, si Honda Beast, di ba? Si The Sibling, sino ba yung mga yan? Maasim Tabines, si Kuya mo Boss, si Dan Tambiyoko, ayan, di ba? So, ang pinapoint out ko rito, mga lods ko, mukhang seryoso na ang CICC at PNP para panagutin tong mga tao na to. Kasi meron ng mga nakasuhan dito, okay? May mga kasuhan na mga influencers. Eto, ang ginagawa nila ngayon, pagka tinag mo sila, sisilipin agad nila yung page ng tao, tapos itatag ka nila as illegal gambling promoter. Ang akin lang, pag tinag na kayo, wag tumigil na kayo. Kasi baka makasuhan kayo. Hassle lang makasuhan, mga lods. Kahit nasabihin mong mananalo ka, or malakas yung kaso mo, that's not the point eh. Yung point dito is wag kang makasuhan. Okay, so bago muna yon, gusto ko lang sabihin sa inyo na pwede naman kayo mag-promote ng sugal kung gusto nyo. Kasi ano naman yan eh, freedom mo naman yan na pumili kung anong gusto mong gawin mo sa buhay mo eh. Kung gusto mong magsugal, bahala ka. So kunyari, etong si Awit, gusto niya talagang ipagpatuloy ang pagpopromote ng sugal, eh di doon ka na sa legal. Pwede naman eh. Halimbawa, si Boss Toyo, yan si Boss Toyo, nakakausap ko yan. Lumipat na siya dun sa legal na legal kasi ayaw niyang masilip siya eh. So, very good si Boss Toyo. Di ba? Si Boss Toyo, isa yan. Tapos alam ko ang Tokomi lumipat na rin. And marami ring iba. Alam ko sino ba to? Yung mga ML streamers no na dati nasa illegal sila, lumipat na sila sa legal. Ang point doon, kung gusto mo talagang umayos tayo, doon tayo sa legal. Ngayon, personally ako kasi, ang nakita ko na rin kasi yung mundo ng sugal na yan. May experience ako dyan. And alam ko rin yung psychology niyan. And alam ko rin kung ano yung mathematics niyan. Ibig sabihin ako halimbawa, simulan natin sa psychology nito. Sa psychology nito, sinasabi na mas addictive pa ang sugal kaysa sa droga. Ibig sabihin, mas mahirap umalis sa pagkalulong sa sugal kaysa sa pagkakululong sa droga. O ibig sabihin, pagka konsensya mo na pagka meron kang napalulong sa sugal na tao, 'di ba? Kasi ito kasi si Awit kasi, at least si Awit tumutulong. That's not the point. Ang point dito, kailangan wag ka nang mag-promote ng ganun. That's the point. Kasi kapag nakasuhan ka, mas mahirap, diba? Baka kung ano pa mangyari sa'yo, makonvict ka, ikulong ka, gano'n, kaya magmulta ka ng mataas. Ang pinapoint ko dito, mga lods ko, sana lang, anuhin natin, ayusin natin ang ating mga platforms. Kasi pwede naman, okay? Pwede kung talagang pinipilit mo na gusto mo mag-promote ng sugal, di lumapit ka dun sa mga PAGCOR accredited. Ang dami nun, isang listahan yun, dami-dami nun, di ba? Ngayon, kayo as netizens, hindi pa tapos yung mathematics nito. Sige, pag-usapan natin yung mathematics nito. Sa math kasi, punta muna tayo sa type of games na tinatawag. So siguro naman alam niyo yung chess, di ba? Sa chess kasi, ang tawag dun sa mga games na ganun, yung alam mo yung tira ng kalaban, alam niya rin yung tira ng alam mo rin yung tira mo. Yun ay mga perfect information games kasi nga nakikita mo yung tira ng kalaban, okay? So sa perfect information games, mga lods ko, sa perfect information games, makikita mo talaga alam mo yung gagawin mo. So most of the time, 99.9% of the time, skill is involved. Okay? Kapag mas skilled ka, mas panalo ka. Kasi sinasabi ko yan kasi minsan sa chess nagkakamali ka, may maliit na percentage na nagkakamali ka. Pero as long as you become accurate sa chess halimbawa, mananalo ka talaga. Pero yung mga sugal kasi,
with the exception of some games, halimbawa poker. Sa poker kasi may certain level of skill involved doon. Masasabi ko, yung magagaling na players in the long run, siguro 70 to 80% nananalo sila. Pero yung mga hindi, inaapektuhan sila ng variance na tinatawag. Okay, so, yung mga sugal kasi na ganyan, imperfect information game sila. Kasi hindi mo naman yung most of the games na pinopromote nitong mga tao na to, hindi mo naman kasi mai-strategize kung ano yung kung ano yung gagawin mo. You have to just rely on luck. You have to rely on luck and you have to rely on luck at saka you have to rely on kung ano yung susunod na darating sa nabaraha, which is very scary kung ako yung tatanungin mo. O, kunyari, dito sila Awit Gamer, nagpo-promote sila ng baccarat, nagpo-promote sila ng roulette, di ba? Yung roulette na yun, wala namang, hindi mo naman yun yung umiikot, di ba? Hindi mo naman yun hindi mo naman mapipredict yung sunod nun eh. Laro ka lang ng laro eh. Minsan, mananalo ka, minsan, matatalo ka. Tapos yung feeling ng manalo ka ng malaki, doon ka talaga babalik ng babalik, di ba? So, that's the reason why, given the math and given the psychology of gambling, wag nyo nang subukan yan. Okay? Ano pa? Yung ano ba, yung kumikita lang alam niyo yung ibig sabihin, the house that always wins. Kasi, yung mga games kasi ng mga roulette na ganyan, meron tinatawag silang house edge, okay? Yung house edge na yon, small, very very minute, very very small odds na in favor of the house. Halimbawa, sa baccarat, 'di ba? Sa baccarat kasi pag ang odds noon dapat 50-50, 'di ba? Pero makikita nyo, kapag tumaya ka sa bunker, mas mataas ng konti, di ba? Kaysa mas mababa ng konti, or may bunker percentage, parang minsan 20%, minsan 10%. Kasi nga, may mathematical edge kasi ang pagtaya sa bunker. Yung iba, ang ginagawa nila para ma-offset yon, may Super 6 na tinatawag. So, these are ways para kumita yung casino sa mga ganong klaseng games. Kasi the longer you play, the more they win. That's the mathematics in favor of the casino. Okay, sa lahat ng casino, whether it's online or brick and mortar casino, it's the same. Same lang din yung mathematics nun, hindi nag-iiba yun. Ngayon, pagka hindi regulated ng PAGCOR kasi, baka naman is-skew nila in favor of them yung, kumbaga pag walang vetting process ng gobyerno mo, baka kasi ilagay nila sa in favor of the house ng sobra. Kung dati 50-50 yung odds, baka gawin nilang 30-70, luging-lugi ka doon. So para maiwasan mo yon, kailangan doon ka sa accredited maglalaro, 'di ba? Sa accredited ng PAGCOR. Or para hindi ka madaya, pupunta ka sa casino para alam mo na tinignan ng gobyerno at regulate ng gobyerno yung mga laro. That's the point. Kaya pinipilit na i-regulate tong mga to. Kasi, totoo lang, kung ikaw yung nagpo-promote, wala ka naman pakialam talaga kung matalo o manalo yung mga nakikinig sa'yo. Importante kumikita ka, di ba? Kasi, ganito yan. And na-experience ko na rin kasi to, kasi madali lang talaga siya. Magpo-promote ka ng link, okay? Sa link mo, magsa-sign up ka doon. Kada sign up mo, I believe yung iba, pag yung talo, may percentage ka doon. Kunyari, meron kang nakakapag-sign up ka ng 200 na players. Okay? Sa 200 players na yon, natalo yun ng, let's say, 100,000, tas 10,000 sa'yo doon. Ganun yun. Ang problema, mas marami kang nasa sign up, lalong-lalo na yung mga sikat tulad nila Awit, at saka nakagulat din kasi si Mekos din kasali. Yan, mga ganyan. Malalaki kinikita niya mga yan sa ganyan. Adjusted na yung kinikita nila sa dami ng pinapasok nila. Tapos walang usually kasi may dashboard yung mga yan doon mo makikita. Ngayon, again, uulit-ulitin ko para lang fair doon sa mga influencer na gusto pa rin mag-promote nito. Walang masamang mag-promote as long as nagpo-promote ka ng legal, okay? Hindi ko kayo pinipigilan mag-promote kasi hindi ko naman hawak yung buhay nyo eh. Gets nyo?
Pero para hindi kayo maabala at masabihan na nagpo-promote kayo ng illegal na sugal, huwag kayong mag-promote, huwag kayong mag-promote ng illegal, 'di ba? Madali naman 'yan eh. Madali naman siyang intindihin, 'di ba? What is hard to understand? Ano yung mahirap i-fathom doon? 'Di ba wala, 'di ba? You have to really kailangan mong anuhin yan. Kailangan mo lang intindihin mabuti kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung pinapasok mo na pera dito sa mga ganitong klase. Okay? So, uulitin ko, pwedeng mag-promote ng sugal as long as yung pinopromote mong sugal is legal. Nasa sayo na lang yon kung ano yung vibes na ibibigay mo sa mga audience mo. So far sa akin, hindi ko kailangan gawin yan kasi okay naman yung buhay ko. Hindi naman ako desperado na nasobre, di ba? Pero alam mo yun, pero who knows? Kasi down the line, malay mo, may lumapit sa akin na pagkor. Hindi natin masasabi. Pero ako, sa ngayon, okay na okay pa ako. Sila, ngayon, kayo, obviously, nagpo-promote na kayo ng sugal. Lumagay na kayo sa legal. Para tuloy-tuloy na yung kasayahan ng buhay nyo. Wag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo. At ayan na nga may crackdown na nga kailangan na tayong mag-ingat kasi mas mahirap makasuhan. Trust me on that. O yun lang naman po, gagay mga